Ah, I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong seal ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin. Kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan. Secretary, yesterday pinabulaanan po ng palasyo yung mga balita na naaresto na si Senator Ronald De La Rosa. May we at least get an update on his whereabouts, kung ano po yung efforts ng gobyerno sa paghahanap at kung ano po yung bottlenecks, kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin po siya natutunton? Meron na pong binigay na update si Secretary John Vic Rimulya patungkol po dyan at tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon para sa pag-aresto kay Senator Bato De La Rosa. Ano po yung bottlenecks? Bakit po nahihirapan sa analysis ng palasyo yung pag-aresto kay Ronald De La Rosa? Hahayaan po natin ang DOJ at ang DILG na siyang sumagot po dyan dahil sila po ang nakakaalam kung anong operasyon ang kinakailangan para po mabilis na maaresto si Senator Bato De La Rosa. Follow-up question, Ivan Maylina, GMA7. Related question, ma'am. Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested? Yes, still, there is. Thank you. Another follow-up, Harley Balbuena, IBC 13. Yusek, will there be any possible charges against those who spread or posted fake information regarding Senator Bato de la Rosa? Will the PCO Anti-Fake News Desk act on it? Nakausap po natin mismo sa Secretary Dave Gomez at ipinag-utos na rin po niya sa Anti-Fake News Desk natin na tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa at titignan din natin kung ito ba ay malisyoso at atin ding hinihingi ng tulong hindi lamang sa parte ng gobyerno kundi sa parte na rin ng mainstream media. Inaasahan po kayo ng gobyerno na makipagtulungan din po dahil kung alam natin ang source ay walang kwentang source, siguro hindi po natin dapat na maging sanhi na rin tayo na ito ay makalat. Maraming salamat sa inyong tulong. Follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN. Ano po yung possible penalties na pwedeng ipataw doon sa mga mapapatunayan na nag-violate ng or nagpakalat ng fake news about this incident? Tingnan po natin, inaaral pa po kung ano yung mga naipakalat, kung paano naipakalat, at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. At kapag nakita namin kung ano ang dapat na ipataw, ibibigay po namin sa inyo kung anong kaso ang pwedeng isampa sa kanila. Pero hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Lahat po ngayon ng fake news, hindi man ito, talagang pinatututukan na po ng PCO. Another follow-up, Maricela Lili, TV5. Yusek, just one quick. May idea na po ba tayo or at least hinala kung kanino nanggaling tong misleading information? Kahapon nung tinanong ko rin kayo, MPC, kung saan nagmula, meron kayo ibinigay sa aking mga ibang informasyon, pero hindi po tayo titigil doon. At tignan po natin. Kasi kung sila man nagsimula, pero meron syempre mga troll na nagpakalat nito. Sunod po na tanong, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon po. Good afternoon na po. Kahapon po ang day 13 ng impeachment trial. Marami pong naibunyag ang testigong si Attorney Wamil. Kaya hingi po sana ako ng reaction from the palace sa naging decision po ng Supreme Court na ibinasura ang mga petisyon na kumu-question po sa impeachment process at kung may pahayag na rin po ang Pangulo since day 13 na po ng impeachment trial. Kung meron po, Yusek. Thank you. Patungkol po sa Supreme Court, nag-decision po sila na ibasura ang nasabing dalawang petisyon dahil ito ay naging moot dahil wala na nga sa kamay ng House of Representatives ang usapin at ito ay nasa Senado na bilang impeachment court. So nararapat lang po siguro ito ay ibasura. At alam din man po natin na ayon din sa House of Representatives ay tumugon sila
kung ano ang isinasaad at sinasabi ng pinakahuling desisyon patungkol sa proseso, no, ng impeachment proceedings. Patungkol doon sa kung ano ang reaksyon. Kung may reaction po si Pangulo, ma'am, sa Day 13 ng impeachment trial, marami po kasing naibunyag yung testigong si Attorney Wamil. Personally, para po kay Pangulo ay hindi po siya magbibigay ng anumang komento patungkol dyan dahil ang nais lamang po niya talaga ay masunod ang proseso. Yun naman po lagi ang sinasabi ng Pangulo, masunod ang due process, masunod ang proseso, kung ano ang sinasabi ng batas. So kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, sana ay wag walisin, wag linisin, at pahinain ang katotohanan at lihisin ang kung ano ang sinasabi ng batas. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado. Thank you, ma'am. Reaction din, ma'am, sa mga kritiko na politically motivated po ang naging desisyon ng Supreme Court. Lahat po na naaapektuhan, yan lagi ang sinasabi, politically motivated. So, siguro mas dapat i-level up nila ang kanilang diskurso para hindi sila nananatili sa pinakamababang diskurso or argumento na politically motivated. Follow-up question, Ivy Reyes, Bilyonario. Yusek, as a trial lawyer, sino po yung naobserbahan yung umaaktong, mga senator judge na umaaktong lawyer for the defense? Makikita natin sa hearing bilang trial lawyer, makikita natin sa hearing na meron ng sariling batas, merong proseso, pero yung proseso ay nililihis. Iniiba ang interpretasyon at hindi hinahayaan ang witness na magtapos ng kanilang sagot. Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Kasi ang mandato nila, kunin ang katotohanan para sa taong bayan, hindi para walisin ang batas, walisin ang dapat na malaman ng tao para lang pagtakpan ang kalokohan di umano ng iba. Another follow-up. Sige, go. Yusek, can we get any names? Napanood naman lang lahat ang impeachment trial. So, makikita niyo naman kung sino ang nagko-cross-examine ng mga judges sa Senado. Another follow-up, Kat Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, based on the findings of the PCO and your observation, ano po yung most damaging or most biased statements from senator judges that you have heard throughout the impeachment trial? Na ang dapat managot lamang ay ang SDO. Nakalimutan na may head of agency. Ma'am, also the palace's comment on a certain senator facing an ethics complaint, sa tingin niyo po ba, meron po kasi over the spliced video of Attorney Shell Jokno, sa tingin niyo po ba, also as a state communicator, may violation din po bang nakikita dito, given na maraming nagsasabi na fake news din po yung in-upload na video, it was misleading? Wait for a while, hindi ako aware dun sa anong video yun. Ito po yung video na pinost sa page ni Senator Pia Cayetano. That was the basis of an ethics complaint filed against her before the Senate Ethics Committee. So kung ano ang mensahe namin? And makakwalify din po ba to as a violation ng anti-fake news campaign ng Palasyo? Depende kasi ito sa motibo. Ang motibo ba ay para ibahin ang naratibo? Ang motibo ba na ito ay para ibaba ang dignidad ng ibang tao na nasa video? So depende po ito sa mga motibo ng gumawa ng spliced video. Pero bilang lawyer, obligasyon ng mga lawyers na hindi magpakita ng fake news or mag-promote ng fake news. I don't think kailangan guluhin ang impeachment.
Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng 2 tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong C ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin. Kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene, sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan.